Praise the Lord everyone, magandang araw muli sa lahat na ating mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. At narito muli tayo upang pag-usapan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. At sa mga kapatid natin na patuloy na sumusubaybay sa salita ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay pagpalain sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Muli mga kapatid, ating pagbalik yung mga napag-usapan nung nakaraan. Nagtapos tayo doon sa Gawa chapter 7 verse 55 na tinutukoy na ang kanang ng Diyos. Binabati ko pala ang aking mga kapatid sa dako ng Cavite, Naik. Nawa maawa ang Panginoon na matapos na ang COVID-19 na ito at magkaroon na ng normal ang ating mga buhay. Purihin ang Panginoon. Buksan natin yung Gawa at ating muling basahin. Dito muli natin ipapaliwanag ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon kung ano ang ibig sabihin ng talata nito. Gawa chapter 7 verse 55. Datapwat siya, palibhasay puspos ng Espiritu Santo ay tumitig ng maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Marami po ang mga nagbabasa ng talata na ito na nagkakaroon ng misinterpretation or misunderstanding kung paano nila maipapaliwanag, paano nila maunawaan ito mga kapatid. Tunay nga na ang revelation ng Panginoon ay nasa kanyang mga anak. Uulitin natin doon sa 17 ng 3 ng John na may sinugo at may nagsugo. Ang sinugo walang iba kundi ang anak. Ito ang tinatawag na Kristo. Ang nagsugo sa kanya ang Diyos Ama. Nangangahulugan ba na magkaiwalay sila? No. Nangangahulugan ba na iba ang anak sa Diyos Ama? Sa term anak at ama magkaiba sapagkat roles po ito mga kapatid. Pero sa pagka-Diyos, siya ay iisa. Bakit mga kapatid? Sapagkat doon sa anak na yon na ipinanganak ni Maria, pinanganak sa pamamagitan ng Espiritu Santo, doon mananahan ang Diyos na Espiritu. Ibig sabihin, ito ang katawan nakikita ng tao, yung Kristo nakikita, subalit doon mananahan ang Espiritu na Diyos. Kaya yung salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Kasi hindi mo pwede sabihin agad na direct na ang Diyos ay nagkatawang tao. Na-misinterpret ito ng karamihan mga kapatid na direct na sinasabi na ang Diyos ay nagkatawang tao. Pero ang tama niya mga kapatid, ang salita ng Diyos, sabi sa John 1:1 at talon mo sa John 1:14, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. At doon sa katawan na tao na yon, si Kristo, yung Kristo, doon mananahan ang Diyos na Espiritu. Nasaan ang Diyos nung nandito si Kristo sa lupa? Of course, nasa langit siya, at the same time, nasa katawan ni Kristo. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 9, for in Him dwelleth all the fullness of God bodily. Ibig sabihin doon nananahan ang Diyos Espiritu, yung Diyos Ama, nananahan doon sa Kristo. At doon mga kapatid, ngayon, konting recap lang sa mga nakaraan, yung nagsugo at sinugo. Ang nagsugo ang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, ang Ama, sinugo niya ang kanyang anak. At doon, ang Diyos titira o mananahan sa katawan na yun upang gumawa ng pagliligtas sa atin. So malinaw po mga kapatid sa atin ng one God delivered na hindi tatlong persona, dalawang persona ang ating mahal na Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. So balik tayo sa Gawa chapter 7:55 sa ating binasa kanina. Sabi doon, datapwat siya'y palibhasay puspos ng Espiritu Santo ay tumitig ng maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus nakatindig sa kanang kamay ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ito mga kapatid? Ang anak, ibig sabihin ng image. Kaya nga sabi sa Colossians chapter 1 verse 15 na ang visible image ng invisible God ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo.
Nung nabuksan ang langit, nakita ni Stephen, ang nakatayo lamang ay nag-iisa lang ang kanyang nakita. Hindi nangangahulugan na dalawa ang nakita ni Stephen, mga kapatid. Ang nakita lamang doon niya ay ang ating Panginoong Hesukristo, yung image ng anak, yung image ng Kristo, sapagkat sinasabi nga natin kanina na ang Diyos ay Espiritu, hindi siya makita. Ibig sabihin, hindi literal na nakita ng Diyos na may kanan ang Diyos, sapagkat hindi nga nakikita. Ang ibig sabihin doon, ang Kristo, yung image ni Jesus na bilang anak, na ang Diyos na Espiritu na nanaan sa kanya, yun lang ang nakita ni Stephen. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ng tindig, rolling, or pamamahala. Analogy, pag tinanong kita, sino ba ngayon ang nakatindig na presidente ng Pilipinas? Sino po ang tumatayong presidente ngayon ng Pilipinas? Walang iba kundi si President Duterte. Basahin natin sa Hebrews chapter 1 verse 3. Palibhasa siya'y sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Tingnan mo, mga kapatid, tinawag dito ang Panginoong Hesukristo na tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, na kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Amen? So hindi kanang kamay ng Diyos na literal na yung kagaya ko na may kanang kamay na literal. Hindi po, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng kanan ng Diyos ay kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ibig sabihin, ang Panginoon ay lumuklok doon sa karangalan sa kaitaasan. Ano pa ang ibig sabihin ng kanan? At ang kanan uli ay nagre-represent ng kapamahalaan at kapangyarihan. 1 Peter chapter 3 verse 22. Na, take note, mga kapatid, ang kanan ng Diyos hindi ito literal na kanan, kundi symbolical ito. Sabi dito, na nasa kanan ng Diyos pagkaakyat niya sa langit, na ipinasakop sa kanya ang mga anghel at ang kapamahalaan at mga kapangyarihan. Ang anak, ang Kristo, yung image ng invisible God, siya po ay naluklok doon sa kapangyarihan at kapamahalaan. Ibig sabihin, rolling. Maraming verse, mga kapatid, na nagpapatunay na ang kanan ng Diyos ay represent ng kapangyarihan. Ano yun? Karangalan, kapamahalaan. Ano pa, mga kapatid? Anong talata pa na nagpapatunay na ang kanan ng Diyos ay represent ng kapangyarihan? Basahin natin sa Exodus chapter 15 verse 6. Ang iyong kanan, o Panginoon, ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan, o Panginoon, ay dumudurog ng kaaway. Take note, sabi doon, ang iyong kanan, o Panginoon, ay maluwalhati sa kapangyarihan. Binanggit naman po, mga kapatid, na ang kanan ng Diyos ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ano pa, mga kapatid? Ano pang mga talata na nagpapatunay na ang kanan ng Diyos hindi ito literal? Ano pa, mga kapatid? Dito sa Matthew chapter 26 verse 64, at sinabi sa kanya na Jesus, ikaw ang nagsabi, gayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ang inyong makikita. Take note, mga kapatid, ito lang ang nakita ni Stephen. Buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao. Ibig sabihin, yung tao, yung image ni Kristo, yung tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan. Doon sa verse 7:55, sinasabi dito na nakatindig sa kanan. Papansinin niyo, mga kapatid, nakatindig, at dito naman nakaupo. Hindi ito literal. Sinasabi ko nga kanina na hindi ito literal na position ng style ng
posisyon ng pag-upo at pagtayo. Nung tinatanong ni Felipe ang Panginoon, mga kapatid, sabi niya doon sa John, kung alam niyo ang talata na yun, tinanong siya, Panginoon, kasi nagdududa din si Felipe, kasi nakukumpis si Felipe, sabi niya. Kung sa panahon natin ngayon, kagaya ng mga kapatid natin na mga hindi naniniwala sa Panginoong Kristo, magda-doubt sila na bakit sabi ng talata, ang Diyos ay Espiritu at walang buto, pero bakit naman naging Diyos si Jesus na may laman at buto naman? Mga kapatid, ang pagka-Diyos ng Panginoon ay yung pangalan niya, yung nabasa natin sa Isaiah chapter 9 verse 6, at pagdating doon sa pagka-Diyos, kaya may mga talata na sinabi doon na itong si Kristo ay ginawang Panginoon ng Diyos, sapagkat doon mananahan ang Diyos sa Espiritu. Yan po ay nagsuot. Yung Espiritu ng Diyos doon nananahan sa katawan na nagkaya sabi doon na si Kristo ang visible image ng invisible God. Kaya nung tinanong siya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa akin ang Ama at sukat na sa amin na maniwala sa iyo. Sabi ng Panginoon, Felipe, sa tagal-tagal na nating pagsama, hindi mo pa rin ba nakikilala? Ang nakita sa akin ay nakita na sa Ama. So in short, mga kapatid, bakit sinabi ng Panginoon yun? Sapagkat nandun sa Kanya ang Ama. Ang ibig sabihin po ng Ama, Diyos, yung anak Kristo, yun ang tao. Ang Holy Spirit, mga kapatid, yun po ang kapangyarihan, Espiritu ng Diyos. Ngayon sa panahon natin ngayon, mga kapatid, nung nandun ang Panginoon sa langit, na literal na nasa langit siya, yung image niya na tao, si Kristo, ano ang gumaganap ngayon sa three manifestation? Alam niyo ba, mga kapatid, na ang gumaganap ngayon sa iglesia ng Panginoon ay ang kanyang Espiritu? Sabi ng Panginoon na 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan ay nasa kalagitnaan ako. Ibig sabihin, kahit hindi natin nakikita ngayon ng literal si Lord Jesus Christ, pero na-fulfill natin ang kanyang presence sapagkat yung Holy Spirit niya nasa kanyang iglesia, sapagkat siya mismo ang Holy Spirit, banal na Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu, siya ay banal, kaya siya ay Holy Spirit. So mga kapatid, yung kanan ng Diyos ay hindi literal, ayon sa ating mga talata na binasa, yung nakaupo at tumindig, hindi ito mga literal. Ito po ay represent ng kapangyarihan, kapamahalaan. Si President Duterte, o ulitin ko, ang presidente ng Pilipinas, siya ngayon ang tumatayo na presidente ng Pilipinas. Ibig sabihin, sa power ngayon, sa kapangyarihan ngayon, siya ang tumatayo at tumitindig. Siya ang nakatindig na presidente or nakaupo na presidente ng Pilipinas. Ibig sabihin, yung nakita doon ni Esteban, isang image lang ang Diyos. Yun nga sinabi kanina na ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparitong nasa mga alapaap ng langit. So yung kanan represent ng kapangyarihan, kapamahalaan at karangalan. Amen? Ibig sabihin, dumuklok ang Diyos sa kanyang karangalan at kapangyarihan ang ating Lord Jesus Christ na kinikilala. So hindi sila dalawang person na nakita doon ni Esteban. Purihin ng Panginoon. Ano pa? Sa Lucas chapter 22 verse 69, sabi rito, mga kapatid, sa 69, datapwat mula ngayon ang anak ng tao ay mauupo sa kanang kapangyarihan ng Diyos. Ano ulit, mga kapatid? Na ang anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. In short, mga kapatid, conclusion, ang Gawa 7:55, yung nakaupo doon at tumitindig doon sa kanan ng Diyos, sa kapangyarihan at kapamahalaan ng Diyos, ay isang tao lamang, sapagkat hindi nga persona ang Diyos. Pag sinabi ng persona, gaya ko may laman, may buto, may dugo. Kaya sa ating pananampalataya, meron tayong one God lamang in person,
naging tao ang kanyang salita. Itong tinatawag na anak, Kristo, Misaya, sapagkat ito po ang ihahandog doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya tinawag siya ng Lamb of God, mga kapatid. Sa susunod na mga topic natin, mga mahal kong kapatid, ipapaliwanag natin bakit kailangan ng Diyos na humantong pa sa ganong sitwasyon na kailangan na ang kanyang salita ay magkataong tao at doon siya mananahan, at bakit kailangan pa mapako ang Panginoon sa krus. Kaya naman niyang iligtas ang tao sa isang pitik lamang, ngunit hindi po ganun, mga kapatid, ang unawa ng iba. May proseso po, mga kapatid. Kaya sa mga minamahal ko na oneness believer, huwag niyo pong i-direct. Kaya ang mga Trinitarian people na nako-confuse sila sapagkat dinadirect ng ating mga oneness na kapatid, na dinadirect natin pagpaliwanag, na sinasabi kaagad natin na ang Diyos nagkatawang tao. Opo, step by step, mga kapatid. Una-una, ano ang nagkatawang tao? Wala kang mababasa sa Biblia na ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang mababasa mo doon, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. May proseso po, mga kapatid. Hindi siya direct, hindi siya doon pumasok sa tiyan, sa sinapupunan ni Maria. Ang Diyos na mga Panginoon, pumasok agad sa sinapupunan ni Maria. Hindi po. Ano ang proseso ng pagkatawang tao niya? Amen. Ang kanyang salita. Yun po ang nabuo sa sinapupunan ni Maria at pinanganak, tinawag na anak at Kristo. At sa katawan na yun, sa Kristo na yun, doon mananahan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, step by step ang kanyang pagkakatawang tao. Hindi siya lumitaw agad na sa lupa na naging tao. Kaya ang ating mga kapatid na mga manalista, gulong-gulo sila, mga kapatid, na kung si Kristo ba ay Diyos. Ang ano ang Diyos doon? Ang nananahan doon sa katawan. Kaya dala-dala yung pangalan, ibinigay yung pangalan galing sa langit, galing sa Ama, binigay yung pangalan doon sa anak, sa appointed. Kaya purihin ang Panginoon, na unawaan niyo, mga kapatid, na ang kanang kamay ng Diyos ay represent ng kapamahalaan, kapangyarihan, karangalan, na kung saan doon tumatayo at umupo, nakaupo, nagro-roll, namamahala ang ating mahal na Panginoon. So lahat ng mga katanungan niyo, mga kapatid, i-post nyo lang, sabihin nyo lang, at bibigyan natin ng mga pagpapaliwanag ayon sa unawa at pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. So purihin ang Panginoon, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. So natapos natin, mga kapatid, ang verse na yan. Dito tayo sa Genesis chapter 1 verse 26. Marami kasi tayong mga kaibigan na Trinitarian, mga kapatid, na naniniwala sila na sa Genesis chapter 1 verse 26 may katulong ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. They believe that Jesus is the co-creator or co-eternal God. Nung gumawa ang Panginoon ng tao, iniisip nila na ang Diyos Ama at ang anak, yung Kristo, ay magkasama doon sa paglalang ng tao. Ayon din sa kanilang mga teologo, mga kapatid, sa Trinidad, ng Genesis 1:6, ang Ama daw ang nagsasalita sa anak dito. Pero babasahin muna natin, mga kapatid, bibigyan natin ng paliwanag galing sa ating mahal Panginoon. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon, sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ang dating Biblia, 1905, mga kapatid, yung translation natin ginamit. So, iniisip ng mga kapatid natin, mga kaibigan natin Trinitarian, na dalawa ang Creator, ang Ama at ang Anak, sapagkat
merong lumabas doon, sabi doon, lalangin natin. At sabi doon, ginamit daw ang plural noun na natin at atin. Ibig daw sabihin, ang ama at ang anak daw ay parehong creator, mga kapatid. Naniniwala